Hello guys and welcome po dito sa Online Jobs Tutorials channel natin. So ito yung most requested video na gusto ng mga subscribers natin na gawin ko is yung about sa data entry job. So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung saan tayo makakakuha ng ganitong trabaho. Ituturo ko din sa inyo kung ano yung mga kailangan natin para makakuha tayo ng data entry job. At yung pangatlo, yung ipapakita ko sa inyo kung ano yung trabaho na ginagawa ng data entry job. Ito yung actual work. At syempre yung proof of payment natin na binabayaran tayo sa pagtrabaho lang ng data entry job. So kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, ikaw ay mag-subscribe na at i-click mo ang tiny bell para updated ka sa mga video natin. At bago po tayo mag-jump sa computer at ipakita sa inyo yung actual work ng data entry job, gusto ko munang i-explain sa inyo kung ano ba talaga yung data entry job. So dito sa online jobs, data entry job ang pinakamadaling trabaho na makikita natin online. Pero asahan na natin na kagaya ng mga sinasabi ko sa mga previous video ko na ang madaling trabaho, asahan na natin yung malaking competition ng mga nag-a-apply. So kung ikaw ay isang beginners at kung gusto mo lang matuto ng magtrabaho ng data entry job, so hindi ko ina-advise sa'yo na yun lang yung pag-aaralan mong skill. Dahil dito, syempre mas kukunin ng mga kliyente yung mga may mga experience na at saka yung may mga additional skills na hinahanap nila. Pero meron akong mga tips sa inyo kung paano tayo makakahanap ng ganitong trabaho. So sa unang tip ko para sa mga beginners, lagi nyong tatandaan na wag kayong maglalagay sa mga profile nyo online ng data entry lang ang alam nyo. Yun yung unang tip ko sa inyo. Dahil dito, hindi to kagaya ng iniisip nyo na yung data entry is mag-i-input lang ako ng data na ibibigay nila. So, 5% out of 100% na makakakita kayo ng ganun trabaho. Tapos, napakalaki ng competition. So, kaya ang tip ko sa inyo, wag data entry lang ang pag-aaralan nyo. At kung gagawa kayo ng profile, meron tayong tutorials dyan ng online researcher, product research, kagaya ng mga i-add lang natin. Dahil dito sa online jobs, para sa amin mga freelancer, para sa akin, yung data entry ay add-on lang ng mga skills. Or ito yung mga additional lang na pinapagawa ng mga kliyente sa trabaho online. Pero may makukuha kayong mga data entry job lalo na sa mga beginners, sa mga walang alam, kung sasamahan nyo siya ng ibang skills, na mga basic lang din na madaling pag-aralan. So sa pangalawa, kailangan marunong kayo mag MS Excel or sa spreadsheet na tinatawag sa online. So kailangan marunong kayo ng basic formulation. Tapos marunong kayo ng mga problem solving, na mga basic math lang naman. Dahil dito, sa data entry, hindi lang kayo basta-basta mag-i-input. Meron din kayong isosolve, meron din kayong i-research, meron din kayong formula na gagawin. So, ayan yung tip ko sa inyo na ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano yung sinasabi ko. At ang susunod na tip ko sa inyo is yung paggawa nyo ng online profile or yung paggawa nyo ng online resume. Lagi nyo tatandaan, kapag beginners ka, wala kang experience sa online jobs, lagi mong dadagdagan yung skill mo na at least pang basic lang din, kagaya ng data entry, na huwag kang maglalagay ng data entry lang. Samahan mo siya ng online research, ayan yung mga madadaling trabaho, online research, product research, sabihin na natin na typing, na yung mga basic lang din na nakahanay siya sa data entry. So, yun yung gagawin natin sa mga online profile natin, na gagawa natin sa mga freelancing website, at saka sa mga online resume. So, dito sa mga tutorials na makikita natin sa YouTube, marami tayong makikitang data entry tutorials na oo, madali siyang gawin. Pero ang tanong, madali bang makahanap ng ganitong trabaho? Kaya yung mga tip ko sa inyo, sana i-take note nyo, na sa paggawa, lalo na sa mga beginners, sa paggawa ng mga online profile, ng mga online resume, at least gawin nyo siyang professional or sa tingin ng mga kliyente na makakakita ng online profile nyo or ng online resume nyo is meron kayo talagang experience sa online jobs. So, yan yung tip ko sa inyo. So, ang aking last tip naman is yung saan tayo makakakuha ng ganitong trabaho. So, dito sa link sa description, ilalagay ko yung top 5 na legit freelancing website na pwede natin gawa ng profile para sa mga ganitong trabaho. At maglalagay din ako ng mga basic skills na pwede nyong idagdag sa mga online resume nyo or sa mga profile nyo sa mga freelancing website na gagawin. So ngayon, punta na tayo sa computer para ipakita ko sa inyo yung actual work ng data entry at yung proof of payment namin. So start muna tayo dito sa proof of payment natin. So ito, yung trabaho niya ni Rowena. So ito yung asawa ko na. Siya yung nagtatrabaho talaga ng data entry. Ako kasi more on eBay management or sa mga product listing ako. Siya, nakakakuha siya ng data entry dahil sa mga skills na nakalagay dun sa profile niya. So dito, papakita ko sa inyo na kahapon, sumweldo siya ng 9,200 pesos.
So, ito hindi lang siya about sa data entry. Kasi nakasweldo siya sa Upwork ng $29 sa Instagram naman. Nag-aano siya sa Instagram, parang nag-share siya ng mga profile, parang Instagram marketing, no? Doon sa itinuro natin yan sa skills natin doon sa Instagram marketing. Tapos bali $29 lang 'yon. Pero yung 7,000 pesos doon, 7,700 pesos. Ito yung kinita niya sa data entry sa umpisa. Tapos $4 per hour siya. So, ngayon, yung 7,000 na to hindi lang siya data entry. So, una, nung data entry lang yung trabaho niya, ang sinusweldo niya ay 2,500 lang. So, dahil sa skill niya, meron siyang online research, meron siyang product research. So, dito, nakita ng client niya na meron pa siyang ibang kayang gawin. So, ito yung sinasabi ko na pag bumasi tayo sa isang skill lang, kagaya ng data entry lang, unang-una mababa yung sweldo natin. Pero yung 2,500 sa isang linggo, hindi na siya masama, no, kung sa data entry lang. Pero kung mas maganda, sinasabi ko na kapag meron pa kayong ibang skill na alam ng kliyente nyo na related dito sa data entry, dahil sa data entry, hindi lang siya data input or data entry lang, no. Meron siya talagang kasama. So, yan yung mga beginners na umaasa sa data entry. Mas maganda dagdagan nyo ng mga iba pang basic skills to. Meron tayo dyan sa link sa description. So, ngayon, pupunta ngayon tayo dito sa trabaho niya. Pero take note ko lang na yung 9,000, isang linggo lang yan. Baka isipin nyo, isang buwan. Isang linggo lang yan. So, ito yung kanina na hindi nyo nakita sa webcam kasi natatakpan. So, ito yung nag-send sa kanya na 2,500. Ito yung data entry pa lang yung trabaho niya. Pero nang dinagdagan na siya ng product research tsaka internet or online research, so doon na tumaas yung hourly rate niya at tsaka yung work hour niya. So yung 2,500 na to, nagtatrabaho lang siya ng 3 hours sa isang araw. Pero nung umabot na siya ng 7,000, may kasama na tong product research, tapos may kasama na tong data entry, tapos konting problem solving lang. So, nadagdagan yung work hour niya. So, from 3 hours, naging 8 hours. Ayun yung nadagdag sa kanya. Pero, syempre, hindi naman na tatapos talaga yung 8 hours na yun, no? So, kung ano lang yung maibigay sa kanya ng trabaho, at least, yung work hour niya nadagdagan. So, ito yung unang data entry na trabaho niya. Dito rin sa kliyente niya. Dahil yung kliyente niya is may-ari ng isang home service na naglilinis ng mga hotel, ng mga bahay, no? Parang on-call sila. Ngayon, dito, kinukompute niya or sinesendan siya ng file ng kliyente niya na, for example, itong hand towel, ang nagamit ay 17 pieces, yung washcloth na 38 pieces ang nagamit. Pero ang ginagawa ng kliyente niya, kaya niya nai-input yung mga yan, sinesend sa kanya sa email. Ayan. So, bath mats, 14, kitchen towel, 6, yan. Yung washcloths na 38 pieces. So, pero hindi lang to isang beses sinesend, no? Marami siyang isinesend. So, ito yung isang example lang ng basic data entry na ini-input lang niya yung mga sinesend ng kliyente niya. Tapos, dito rin sa kliyente niya na to, meron siyang isang trabaho, data entry, na may kasamang konting problem solving naman. So, tatlo yung trabaho niya. Meron siyang data entry, meron siyang data entry na may konting problem solving. Tapos, meron naman siyang data entry na may online research din. So, ngayon, makikita nyo yung tatlong type na yan. So, ito yung una, na naglalagay lang siya, nag-i-input lang siya ng mga sinesend sa kanya ng client niya. So, ito naman yung pangalawa. So, dito, sa pangalawa, may konting problem solving lang. Dito naman, ang ginagawa niya is, kinukompute niya yung mga nagagastos per service nila. For example, dito may mga address tayo makikita, pero i-blur natin kasi bawal to. So, sa address na to, for example, dito sa Delta Avenue, dito is nakalagay kung ilang bathroom. Dito may 2 bathroom. Tapos, ang per person, merong 5 person dito sa nila, bahay na to, or sabihin na natin na hotel to, no? Meron siyang 5 tao sa loob. So, ngayon, ang cost neto per person, for example, sa shampoo, ang cost neto per day, per person is $0.002 per person. So, ngayon,
ang total price niya is 20 dahil 5 tao is sabihin na natin na 0.010 dalawa yung bathrooms. So bali magiging i-multiply niya lang to, no? Yung 5 is multiply by 2 bathrooms. So yung shampoo, ang cost niya per day is 0.02, so 0.20. Sa conditioner ganun din. So ganun lang, no? So meron lang siya ritong konting formula na ginagawa, kagaya ng pag kinlik natin to, ayan, makikita natin yung formula. So ito yung tip ko sa inyo, may tip ako sa inyo. Sabihin na natin na hindi tayo marunong gumawa ng formula dito sa spreadsheet. So kung meron kayong mga bagay na gustong gawin, kagaya ng paggawa ng formula, sasabihin nyo na pag-aaralan ko pa yung Excel. Hindi, gumawa kayo or manood kayo sa YouTube, meron silang mga clip kung paano ginagawa ng mabilis lang, no, para makuha nyo yung formula. So yun yung ginagawa ko sa sarili ko, no. Kapag nagtatrabaho ako, meron akong hindi alam gawin, isa-search ko sa YouTube, mabilisan lang, saka ko siya i-apply sa trabaho ko. Ganun lang kasimple. Yan. So dito nilalagay niya lang, for example, itong body wash 0.03 ang per person. So ganyan lang ang mangyayari, no. Kukumputin niya lang or nakalagay na yung formula, kaya hindi na mahirap para sa kanya. Tapos yung total price, yan. So ganun lang kasimple, pero may konting problem solving, pero basic lang, 'di ba? Parang add, multiply, minus lang, no? Ganun lang kasimple. Yan. So ito yung pangalawang trabaho niya na data entry na may kasamang konting problem solving. So pumunta naman tayo dito sa pangatlong trabaho niya na data entry na meron naman online research. So dito, papakita ko muna sa inyo yung ginawa niyang timesheet sa sarili niya. Ito hindi pinagawa ng kliyente niya to. Another tip na naman para sa inyo. Kung meron kayong ganitong trabaho, wala kayong time tracker. So ang gagawin nyo, gumawa kayo ng sarili nyong worksheet, no? Sarili nyong worksheet na, for example, dito is meron siyang coffee break, meron siyang dinner, nilalagay niya. Tapos hindi ito ni-require ni client sa kanya, pero inilalagay niya yung working hour niya rito para at least sabihin na natin na wala tayong proof of work dahil wala tayong time tracker. At least alam ni client kung ano yung ginagawa nyo everyday na nagtatrabaho kayo. So ito, ginawa lang to ni Rowena, yung worksheet, no, na pinuri naman siya ng kliyente niya. So dito na tayo sa pangatlo is yung data entry na may product research. Yan, dito meron siyang toilet paper. Yan, toilet paper, Angel Soft, 2ply. Dito naman, may iba't ibang mga supplier naman to. So, Angel Soft, 2ply na brand ng toilet paper. Ang gagawin niya is magre-research siya ng mga supplier na parehong-pareho, no? At i-check niya lang yung price. Kagaya ng nandito, yung total price sa quantity na 80, meron siyang total price na $78. So, ito yung per unit, 0.09. Tapos, nakalagay dito yung iba't ibang mga supplier na pagkukunan ng toilet paper na to. So, ito, iba yung ano niya, no? Yung unang pinasa sa kanyang format ng ganito. Ang pinasa sa kanya is napaka masalimuot. So, ang ginawa niya, gumawa siya ng sarili niyang format na natuwa naman si client dahil napaka-simple. Kagaya niyan, paper, toilet paper, andiyan dyan lahat ng mga supplier. Dito yung paper towel, 6-pack na walang brand na nakalagay. Search siya sa ibang mga supplier. Ilalagay niya lang dito yung mga link ng supplier, kung magkano yung benta ng mga supplier. Ganun lang kasimple. Dito sa Scott Paper Towels, naghahanap lang siya ng mga supplier. Ini-input niya lang dito yung price, yung unit, no? Napakasimple. Pero tatlo, hindi lang isa. So, yan yung sinasabi ko na wag tayong magpo-focus, no, dahil mahihirapan kayo. Ako na nagsasabi sa inyo, kapag data entry lang yung hinahanap yung trabaho, mahihirapan kayo humanap ng trabaho. Kaya, lagi nyo tatandaan, wag kayo magi-stick sa isa kapag dating sa online jobs. Kailangan, meron kayong mga skills na related dun sa gusto nyo maging trabaho. Pag sinabi nyo data entry, wag nyo i-expect na data entry na mag-i-input lang kayo ng mga info na ibibigay ni client. Lagi nyo asahan, may konting problem solving yan, meron mga research yan, no? So, saan natin makukuha yung ganitong trabaho? Yun sa link na binigay ko dyan sa description, no? Gumawa kayo ng profile nyo. So, sa onlinejobs.ph, sa freelancer.com, yan.
So, kung hindi kayo ma-approve sa Upwork, may freelancer.com. So, gumawa kayo ng profile sa Fiverr, gumawa kayo ng profile sa onlinejobs.ph, no, makakahanap kayo. Gagandahan nyo lang yung profile nyo. Lagi yung tatandaan yan. Yung profile nyo, yung skills nyo, dapat sa paggawa nyo ng profile nyo, kailangan professional yung dating. So, yan yung tip ko sa inyo, no? So, ito yung tatlong type ng data entry. So, inuulit ko, huwag magi-stick sa isa lang. Sa mga beginners na naghahanap ng data entry na trabaho lang, hindi lang siya data entry. Sa totoo, sa online jobs kapag actual na, maraming pwedeng magbago, maraming pwedeng mangyari, maraming pwedeng ipagawa sa inyo yung kliyente nyo na dapat naka-ready kayo. Para mabigyan kayo ng credit, mabigyan kayo na masasabi nyo sa sarili nyo na freelancer na ako dahil nagkaroon na ako ng experience, alam ko na yung flow ng trabaho. So, freelancer na ako. So, yan. So, ito po yung tip ko sa inyo, ito yung tutorials ko sa inyo. Sana marami kayong nakuwang idea, marami kayong nakuwang aral, no? So, hanggang sa susunod na video po natin. Maraming salamat po at yun lang po. Good luck po sa inyo.